Noong kalagitnaan ng 2014, ang Islamic State of Iraq and the Levant, na mas kilala bilang grupong terorista na Islamic State of Iraq and the Levant, ay nagtagumpay na masakop ang mga bagong teritoryo sa ilang bahagi ng Iraq at Syria. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kaguluhang pampulitika sa Iraq, nagawa ng mga militante na maglunsad ng opensiba sa hilagang bahagi ng bansa, pati na rin sa ilang matitibay na kuta sa Syria. Doon nila layuning magtatag ng isang caliphate, isang estado na pamumunuan ng batas ng Sharia. Upang makamit ang kanilang layunin, gumamit ang mga teroristang ito ng malulupit na taktika ng pananakot, kabilang ang pampublikong pagpatay at pagbitay, pagpapasabog ng mga pampasabog na nakakabit sa mga sasakyan, at pagdukot para sa ransom, na siyang ginagamit nila upang punduhan ang kanilang pananakop. Ang deklarasyon ng Islamic State bilang isang caliphate ay nagakit ng maraming dayuhang mandirigma na nagtungo sa Iraq at Syria upang sumali sa Islamic State of Iraq and the Levant, habang sinusubukan nilang palawakin ang kanilang impluensya sa kabila ng patuloy na paglabag ng Islamic State of Iraq and the Levant sa karapatang pantao at mga krimen laban sa sangkatauhan. Sinubukan ng Royal Air Force ng United Kingdom na maghatid ng makataong tulong sa mga Yazidi ng hilagang Iraq na tinatarget ng Islamic State sa isang malupit na genocide. Ang nagsimula bilang isang simpleng airdrop ay nauwi sa isang dekada ng operasyon upang hadlangan ang mga plano ng Islamic State, habang ang British Army, Royal Air Force at Royal Navy ay nag-ambag ng suporta sa lupa, mga airstrike at reconnaissance. Ito ay magiging isang napakalaking operasyon na kilala bilang Operation Shader, kung saan daan-daang milyong pounds na halaga ng tulong ang ipapadala sa Iraq at Syria, habang tinatayang 4,300 nakalabang mandirigma ang napatay sa proseso. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang mga pangunahing kaganapan ng Operation Shader at titignan natin kung paano ito isinagawa sa Iraq at Syria. Una nating susuriin ang mga kaganapan na naganap sa Iraq sa panahon ng operasyon bago tayo tumungo sa mga nangyari sa Syria at iba pang lugar. Ito ay isang paglalakbay na magdadala sa atin mula tag-init ng 2014 hanggang sa pinakabagong tag-init ng 2024, habang sinusuri natin ang mga datos at detalye ng tinawag ng Royal Air Force bilang pinakamatinding misyon ng paglipad na kanilang isinagawa sa loob ng 25 taon ito, ang Operation Shader. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Matapos sakupin ng Islamic State ang hilagang Iraq noong 2014, humingi ng tulong ang watak-watak na pamahalaan ng Iraq sa Estados Unidos. Nanawagan ng mga airstrike sa mga lupang ngayon ay kontrolado na ng Islamic State of Iraq and the Levant. Noong Oktubre ng taong iyon, sinuportahan ng mga Amerikano ang mga Iraqi sa pamamagitan ng pagtatatag ng Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve. At layunin nilang tuluyang wasakin ang Islamic State. Nais ng mga Amerikano na makita ito bilang isang multinasyonal na pagsisikap, ngunit noong 2014 NATO Summit na ginanap sa Newport, Wales, hinikayat ni United States Secretary of State John Kerry ang ilang kaalyadong bansa na bumuo ng isang koalisyong militar upang tuluyang mapabagsak ang Islamic State of Iraq and the Levant. Partikular, sinimulan niyang himukin ang mga ministro mula sa United Kingdom, Australia, Pransya, Canada, Denmark, Alemanya, Turkey at Italia na gawin ito. Marami sa mga bansang ito ang makikialam at magtutulungan pa upang supilin ang lumalaking banta ng Islamic State sa susunod na dekada. Ngunit pangunahing isinagawa ang Operation Shader ng British Army, Royal Air Force at Royal Navy. Samantala, sa Iraq, sinimulan na ng Islamic State ang kanilang pagpatay sa lahi ng mga Yazidi, isang katutubong grupo ng mga taong nagsasalita ng Kurdish na nagsasagawa ng Yazidism.
isang anyo ng tradisyonal na relihiyon na nagmula sa Iran. Sa pagtatangkang pilitin ang lahat ng tao sa mga teritoryo ng Islamic State of Iraq and the Levant na sumunod sa relihiyong Islam, nagsimulang magkidnap at magbenta ng mga babaeng Yazidi at mga batang babae ang mga militante at pumatay ng hanggang 5,000 kalalakihan. Kapag naibenta na, maraming biktima ang dinadala sa mga kampo ng Islamic State of Iraq and the Levant para sa sapilitang pagbabalik loob at pagpapalit ng relihiyon. Marami sa mga inuusig na Yazidi ang tumakas papunta sa rehiyon ng Kurdistan sa Iraq na hindi pa noon nasasakop ng Islamic State. Ang genocide ay nagdulot ng pandaigdigang atensyon at agad na inakusahan ng United Nations ang Islamic State of Iraq and the Levant ng mga krimen laban sa sangkatauhan at malulubhang paglabag sa karapatang pantao. Kabilang sa mga nagtangkang maghatid ng humanitarian aid sa pamamagitan ng airdrop sa Hilagang Iraq ay ang British Royal Air Force na ang unang operasyon ay isinagawa noong ika-9 ng Agosto, 2014. 2 Lockheed C-100 at 30 Hercules na eroplano ang gumawa ng unang biyahe at matagumpay na naghulog ng tulong sa kabundukan ng Sinjar, kung saan maraming Yazidi ang naroroon. Habang tuloy ang mga airdrop na ito, inanunsyo ng Ministry of Defense ng United Kingdom na ilang Tornado GR-4 strike aircraft ang sasama sa paghuhulog ng tulong upang magsagawa ng reconnaissance sa posibleng mga posisyon ng Islamic State of Iraq and the Levant sa ibaba, kaya mas magiging maayos at ligtas ang paghahatid ng tulong. Kasama rin nila ang 4 na Chinook transport helicopters sakaling kailanganin ang pagsagip sa mga refugee sa mga susunod na araw. Hanggang ika-14 ng Agosto, magpapatuloy ang Royal Air Force sa pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng tirahang Yazidi sa lupa. Agad nilang inilipat ang focus sa pagmamanman ng kilos at aktibidad ng Islamic State of Iraq and the Levant. Sa mga bagong planong ito, hindi lang mga tornado ang ipinadala para mangalap ng impormasyon, kundi pati na rin mga Reaper, Sentinel, Shadow at Sentry. Magpapatrolya ang mga eroplanong ito sa himpapawid ng Hilagang Iraq at Syria para bantayan ang kilos ng mga terorista sa susunod na mga linggo at buwan. Walang aktibong plano ang mga Briton na makipaglaban sa Islamic State. Sa ngayon, ipinag-utos na huwag munang mag-airstrike ang mga tornado dahil hindi pa ito aprobado ng parlamento. At sinabi ni Kalihim ng Depensa, Michael Fallon, na bagamat bukas ang Britanya sa airstrikes at operasyon sa lupa, hindi pa sila hinihingan na magsimula nito. Nagbago ang lahat ng ito nang ipatawag ni punong ministro ng Britanya, David Cameron, ang parlamento upang pagdebatehan ang pagbibigay ng pahintulot sa airstrikes laban sa Islamic State of Iraq and the Levant. Noong ika-26 ng Disyembre 2014, iniulat ni Cameron na humiling ang pamahalaan ng Iraq ng tulong mula sa Britanya sa pamamagitan ng airstrikes upang labanan ang malupit na teroristang organisasyon na Islamic State. Ipinahayag din niya ang pag-aalala na magiging banta sa kaligtasan ng United Kingdom ang grupo kung mananatiling walang ginagawa ang militar. Matapos ang 7 oras, inaprubahan ng parlamento ang airstrikes. Sa pagpapatuloy, 524 na boto ang sumuporta sa airstrikes, kumpara sa 43 lamang na hindi pumabor. Halos agad-agad matapos aprubahan ng parlamento ang airstrikes na isasagawa sa Hilagang Iraq, inilatag na ang mga plano para simulan ang opensiba sa lalong madaling panahon. 6 na Tornado GR, 4 na nakatalaga sa Royal Air Force Akrotiri sa Cyprus ang ipapadala sa Iraq. Upang simulan ang airstrikes, 2 sa mga ito ang nagsagawa nito noong ika-13 ng Setyembre 2014. Ipinakita ng intelihensya ang kinaroroonan ng ilang mabibigat na armas ng Islamic State of Iraq and the Levant na matagumpay na nawasak ng mga tornado gamit ang laser-guided bomb. Habang isang malapit na armadong truck ang nagpakawala ng Brimstone homing missile upang tapusin ang misyon, 2 pang tornado kasama ang ilang walang pilotong MQ Sham Reaper ay sumali sa Operation Shader noong sumunod na Oktubre, kung saan ang huli ay matagumpay na tinarget ang isang posisyon ng Islamic State of Iraq and the Levant gamit ang missile fire. Noong ika-10 ng buwang iyon, napansin ni Michael Fallon
ang kalihim ng depensa ng United Kingdom na pagsapit ng katapusan ng taon, nakapagsagawa na ang Royal Air Force ng napakaraming misyon sa Hilagang Iraq na pumapangalawa lamang sa dami ng mga isinagawa ng Estados Unidos. Samantala, noong Oktubre ng 2014 nagsimula na ang mga misyon ng pagsasanay sa Erbil, Iraq, upang bigyan ng kaalaman ang mga Iraqi Peshmerga kung paano gamitin ang mga mabibigat na makinang baril ng Britanya. Noong una, 12 Briton lang ang ipinadala para sanayin ang mga Iraqi sa paggamit ng baril. Pero mabilis na nadagdagan ang kanilang bilang. Mula 12 ay naging 50, naging 100 at kalaunan ay umabot sa 300, pagsapit ng 2016. Humigit kumulang 31,000. Peshmerga ang sinanay gumamit ng mabibigat na sandata laban sa Islamic State of Iraq and the Levant na nagbigay sa lokal na puwersa ng mas malaking tsansa na ipagtanggol ang sarili sa banta ng terorismo. Ngunit nang magsimula na ang mga airstrike, nagkaroon ng mga pag-aalala sa publiko ng Britanya tungkol sa posibilidad ng paglawak ng misyon. Ito ang proseso kung saan ang tagumpay sa isang digmaan ay nagdudulot ng mas ambisyoso at mahihirap na operasyon. Habang lumalawak ang misyon lampas sa orihinal nitong layunin at saklaw, naranasan na ang mission creep sa digmaan sa Iraq at digmaan sa Afghanistan, at nais ng publiko na maiwasan na mangyari ulit ito. Ipinanindigan ng parlamento na hindi ide-deploy ang mga ground troops para lumaban sa Islamic State of Iraq and the Levant sa Hilagang Iraq, at magpo-focus lamang sila sa pagsasanay ng mga mandirigmang Iraqi. Ang tanging pagkakataon na binawi ito ng parlamento ay noong misyon ng 2014 kung saan ipinadala ang 2nd Battalion Royal Yorkshire Regiment sa Erbil upang tiyakin ang isang landing area ng helicopter para sa paglikas ng mga refugee. Ang mga sundalo ay pumasok at umalis sa loob lamang ng 24 na oras. Habang may malawakang espekulasyon na maaaring nasangkot ang mga British Special Forces sa mga opensibang lupa laban sa Islamic State of Iraq and the Levant, sa panahon ng Operation Shader, ang mga regular na puwersang panlupa ay pangunahing ginamit lamang para sa pagsasanay at suporta. Ilang sandali matapos ang isang taon ng Operation Shader, ang mga Tornado at Reaper na ipinadala sa mga lupain na kontrolado ng Islamic State of Iraq and the Levant ay nagsagawa ng mahigit 1,300 na individual na misyon. Kasama rito ang humigit kumulang 300 airstrikes kung saan ibinagsak ang 311 AGM-114, Hellfire missiles, 117 Brimstone missiles at 540 Paveway 4 laser-guided bombs. Sa kabuuan, ang mga airstrike na ito, pagsapit ng Enero 2016 ay pinaniniwalaang nakapatay ng 330 mandirigma ng Islamic State. Pinagsama sa mga pagsisikap ng Estados Unidos, nagsisimula ng magkaroon ng epekto sa gilid ng isang napakadelikadong teroristang organisasyon. Ang susunod na kapansin-pansing airstrike ay naganap noong Hunyo 2016 nang bombahin ng Royal Air Force ang isang konkretong bunker na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Iraq gamit ang Storm Shadow cruise missiles. Ang bunker na ito ay ginagamit bilang imbakan ng mga armas ng Islamic State, at sa pagsira nito, mapipigilan ng mga puwersang British ang pamamahagi ng mabibigat na baril sa mga kalapit na teroristang militante. Ang Storm Shadow missiles na kayang maglakbay ng higit sa 600 milya bawat oras kapag pinakawalan ay nakakapasok ng malalim sa kanilang mga target bago sumabog dahil sa kanilang 2-stage warhead system. At ganyan mismo sila ginamit laban sa bunker ng armas na ito na tinutukoy. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng United Kingdom ang mga sandatang ito sa kanilang operasyon para sa Operation Shader. Lahat ng 4 na misil na pinaputok ay tumama ng direkta sa bunker at itinuring na matagumpay ang airstrike. Habang patuloy na nagsasagawa ng airstrikes ang Royal Air Force sa teritoryo ng Islamic State, noong huling bahagi ng 2016 hanggang unang bahagi ng 2017, maraming inhinyero ang ipinadala upang tumulong sa pagtatayo ng mga pasilidad ng pagsasanay sa Iraqi Al-Assad Air Base. Sa panahong ito,
humigit kumulang 600 na British personnel direkta man o hindi direkta ang tumutulong sa pagsasanay ng libu-libong sundalong Iraqi na nagawang labanan ang Islamic State of Iraq and the Levant sa lupa. Sa kabuuan, naging matagumpay ang mga programang pagsasanay na isinagawa sa iba't ibang base militar sa Iraq. Ngunit noong Enero 2017, nagkaroon ng trahedya. Si Lance Corporal Scott Hetherington na nakaistasyon sa Camp Taji sa Iraq ay aksidenteng napatay ng kanyang malapit na kaibigan, si Lance Corporal Colin Tika. Ayon sa ulat, ang dalawa na matalik na magkaibigan ay nagbibiruan habang nililinis ang kanilang mga service pistol. Si Tika, na hindi niya namalaya na naihanda na niya ang kanyang baril na may bala sa chamber, ay nagpaputok ng isang beses sa dibdib ni Hetherington nang pabirong pinindot niya ang gatilyo, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Si Tika ay kalaunan nahatulan ng 3 taon sa kulungan matapos aminin ang kasong homicide dahil sa matinding kapabayaan. Ang mismong training program ay pansamantalang sinuspinde noong Enero ng 2020. Nagsimulang tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos bilang resulta ng airstrike sa Baghdad International Airport. Inutusan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na isagawa ang strike at napatay si komandante ng Iran na si Qasem Soleimani. Bilang resulta, nagkaroon ng alalahanin sa kaligtasan, kaya hindi na mapagkakatiwala ang maturuan ng mga tropang Briton ang mga sundalong Iraqi dahil sa panganib ng muling labanan malapit sa kanilang base. Dagdag pa, nagdulot ang COVID-19 pandemic ng higit pang bawas sa mga programa ng pagsasanay. Upang hindi mailagay sa panganib ang mga sundalo bago pa man sila makaputok ng kanilang mga armas. Bukod pa rito, noong Marso ng 2020, isang milisyang suportado ng Iran ang nagsagawa ng pag-atake ng rocket sa Camp Taji na ikinasawi ng 3 sundalo, kabilang na si British Lance Corporal Brodie Gillen. Gumanti ang mga Amerikano sa grupo sa pamamagitan ng airstrike. At ang training program, bagamat patuloy pa ring gumagana, ay hindi na muling nagkaroon ng kasing daming suporta tulad ng sa simula ng Operation Shader. Matapos ang sunod-sunod na matagumpay na opensiba laban sa Islamic State of Iraq and the Levant sa Syria, binawasan ng Royal Air Force ang laki ng kanilang mga flying mission mula 2019 hanggang Abril 2020. Sa loob ng 9 na buwan, ipinahinto ng Britanya ang kanilang mga airstrike at muling sinimulan ito kasabay ng pagpapakilala ng Eurofighter Typhoon pati na rin ng mga Reaper sa mga lupain sa hilaga ng Baghdad. Sa mga airstrike na ito, tinarget ng Royal Air Force ang mga gusaling pag-aari ng Islamic State of Iraq and the Levant sa mga lugar ng Tuskerma at Kirkuk, malalim sa loob ng mga bundok. Paveway 4, muling ginamit ang mga laser-guided bomb upang targetin ang mga terorista sa loob ng mga gusaling ito, matapos tiyakin na walang sibilyan ang malalagay sa panganib sa paggawa nito. Matapos ang pagbabalik sa pambobomba sa Islamic State mula sa himpapawid, ipinagpatuloy ng Royal Air Force ang pagsasagawa ng hanggang 40 airstrikes hanggang Hulyo ng 2020. Nagpatuloy ang madalas na airstrikes hanggang 2021 kung saan muling ginamit ang Storm Shadow missiles para targetin ang mga militante ng Islamic State of Iraq and the Levant na nagtatago sa mga kuweba sa kabundukan ng Hilagang Iraq. Mula 2019 hanggang 2021 ang mga airstrike ay nakapatay ng hindi bababa sa 27 miyembro ng Islamic State of Iraq and the Levant at nakasugat ng 4 pa. Pagkatapos ng 2021 muling humupa ang mga airstrike. 2 airstrike lamang ang naganap sa buong 2000 at 22 kapansin-pansing airstrike noong 2023 ang tumama sa mga pangunahing target ng Islamic State of Iraq and the Levant habang sumusuporta sa mga puwersa ng seguridad ng Iraq. Noong Abril 2024, tinarget ng British Typhoon ang rocket launcher ng Islamic State of Iraq and the Levant na nagpapaputok sa puwersa ng koalisyon sa bundok ng Hilagang Iraq. Pinaniniwalaan na nawalan ng malaking teritoryo ang Islamic State of Iraq and the Levant sa Iraq pagsapit ng 2017 nang ianunsyo ni punong ministro Haider al-Abadi ng Iraq na tuluyan nang napaalis ang Islamic State mula sa bansa.
Nanatili pa rin kumpiyansa ang mga United Kingdom opisyal na malaking banta ang Islamic State of Iraq and the Levant sa United Kingdom. At hindi nila tinapos ang operasyon ng Operation Shader sa Iraq hanggang Setyembre ng 2024. Sa pagtatapos ng operasyon sa Iraq, nakita ang United Kingdom na lumilipat sa mas papel ng seguridad kaysa sa direktang opensiba. At ang mga susunod na misyon, kabilang ang mga airstrike, ay tumigil na mula noon. Kahit tapos na ang Operation Shader, tuloy pa rin ang pagpapatrolya ng Royal Air Force sa bundok ng Hilagang Iraq. At malamang na magpapatuloy pa rin sila sa paggawa nito sa hinaharap. Ang papel ng Syria sa Operation Shader ay maaaring masundan pabalik noong 2013 bago ang genocide ng mga Yazidi at bago pa man masakop ng Islamic State of Iraq and the Levant ang mga bagong teritoryo sa gitnang silangan. Noong ika-21 ng Agosto 2013 ang mga puwersang militar ni Pangulong Bashar al-Assad ng Syria na kumikilos sa gitna ng digmaang sibil sa Syria ay nagpakawala ng sunod-sunod na raket sa dalawang lugar na hawak ng oposisyon sa paligid ng kabisera na lungsod ng Damascus. Ang mga raket na ito ay naglalaman ng napakatinding lason na nerve agent na sarin na mabilis na maaaring magdulot ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkasakal habang nahihirapan ang biktima na kontrolin ang kanilang mga kalamnan sa lalamunan. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga namatay sa chemical na ataking ito, tinatayang nasa pagitan ng 200 at 81 hanggang 1,729 katao ang pinaniniwalaang nasawi dahil dito. Ito ang pinakamalaking bilang ng namatay sa paggamit ng kemikal na sandata mula Iran-Iraq War noong 1980. Mabilis na napunta ang pansin ng buong mundo sa Syria matapos ang ataking ito. Nagbotohan ang House of Commons sa pamumuno ni punong ministro David Cameron kung magsasagawa ng aksyong militar laban sa puwersa ni al-Assad. Sa huli, napagdesisyonan na huwag ituloy ang opensiba sa Syria. Isang aksyon na itinuring na pagkakamali at pagkatalo para kay Cameron sa mata ng British media. Matapos ang desisyon, iginiit pa rin ng tagapagsalita ni Cameron na bagamat hindi magsasagawa ng aksyon laban sa pamahalaan ng Syria, maaaring isaalang-alang pa rin ang aksyon laban sa mga teroristang puwersa sa Syria. Para maisakatuparan ito, kakailanganin sana ni Cameron ang pag-aproba ng isa pang boto sa House of Commons, maliban na lang kung kikilos siya upang maiwasan ang isang makataong sakuna sa Syria. Umabot sa sukdulan ang sitwasyon ng bandang huli ng 2013 dinukot ng mga teroristang Islamic State of Iraq and the Levant ang dalawang British na humanitarian aid workers sa Syria, sina David Haines at Alan Henning, sa magkahiwalay na insidente. Ang mga bihag na ito ay hinawakan hanggang 2014 at nagbanta sila sa buhay ni Haines na hinihikayat ang militar ng Estados Unidos na itigil ang kanilang mga interbensyon sa Iraq at Syria kung siya ay mabubuhay pa. Tumugon si David Cameron sa publiko na nagsabing hindi magpapadala ang United Kingdom sa kanilang mga hinihingi at mawawala ang Islamic State of Iraq and the Levant dahil sa kanilang mga ginawa. Sumagot ang Islamic State of Iraq and the Levant sa pamamagitan ng paglabas ng nakakatakot na video kung saan isang teroristang nakaitim at natatakpan ang muka ang pumugot kay Haines. Ang teroristang ito ay pinangalanan ng media bilang Jihadi John, na kalaunan ay nakilala matapos ang matinding paghahanap bilang isang British na mamamayan. Si Mohamed Mouazi, na nanirahan sa London bago sumali sa Islamic State of Iraq and the Levant, ay siya ring pumatay kay Alan Henning. Bilang tugon sa mga airstrike na isinagawa ng United Kingdom sa Iraq bilang bahagi ng Operation Shader, nagsimula ang mga paunang misyon ng pagmamanman noong 2014. Nagpadala ang Royal Air Force ng mga Reaper mula Cyprus upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga posisyon ng militante ng Islamic State of Iraq and the Levant. Pagkatapos, noong Nobyembre ng 2014 isang misyon na pinangunahan ng Estados Unidos upang patayin si Mouazi, na sinuportahan ng Royal Air Force, ay nagresulta sa pagkamatay ng kilalang teroristang ito.
Napatay siya sa isang airstrike habang palabas ng isang gusali papunta sa kanyang sasakyan. At agad ding kinumpirma ng Islamic State ang kanyang pagkamatay. Maaaring iyon na ang katapusan ng kwento para sa Syria. Ngunit ang teroristang pag-atake noong Hunyo 2015 ang muling nagtulak sa pamahalaan na kumilos. Sa pagkakataong ito, ang Islamic State of Iraq and the Levant na armadong si Saifuddin Rezghi ay umatake sa isang hotel resort sa Port El Kantawi, Tunisia at pumatay ng 38 katao. 30 sa kanyang mga biktima ay nakumpirmang mga Briton na nagbabakasyon. At hindi nagtagal, nagsimulang manawagan si David Cameron na bombahin ng Britain ang mga lupain sa Syria na kontrolado ng Islamic State of Iraq and the Levant na nakuha nila noong 2014 ayon sa kanilang pag-aangkin ng teritoryo. Habang gumagalaw ang mga eroplano ng Royal Air Force sa himpapawid ng Syria, kadalasan silang nagsasagawa ng pagmamanman o sumusuporta sa United States Air Force. Nagbago ito noong Setyembre ng 2015 nang isang Reaper drone mula sa Royal Air Force ang pumatay sa 2 Briton na militante ng Islamic State, sina Rahul Amin at Rayid Khan, na parehong nasa Syria. Ipinahayag ni Cameron sa publiko na ito ay pagtatanggol sa sarili. Ayon sa ulat, ang mga teroristang tinutukoy ay nagpaplano ng mga pag-atake laban sa United Kingdom bago sila napatay. Lalong lumakas ang panawagan para sa Britain na magsagawa ng airstrike sa Syria noong Nobyembre 2015 matapos ang sunod-sunod na teroristang pag-atake sa Paris, France. Dahil dito, nagbigay si Cameron ng panukala sa parlamento na dapat makilahok ang United Kingdom sa pag-atake sa mga lupang kontrolado ng Islamic State of Iraq and the Levant. At matapos ang isang 10 oras na debate noong Disyembre, bumoto ang House of Commons pabor sa kanya. Ilang oras lang matapos aprubahan ang panukala ni Cameron para sa mga airstrike. 4 na Tornado GR-4 ang umalis mula sa kanilang Royal Air Force Base sa Cyprus upang ilunsad ang unang pag-atake sa mga posisyon ng Islamic State of Iraq and the Levant sa Syria. Sinamahan sila ng isang Reaper drone at isang aerial refueling tanker at nagtungo sila sa Omar oil field sa silangang bahagi ng bansa. Ang oil field na ito ay nasakop ng Islamic State matapos ang kanilang mga tagumpay sa teritoryo noong 2014 at nanatiling malaking pinagkukunan ng kita ng mga terorista ang lugar na ito. Ang pagsira dito ay magiging sagabal sa kanilang mga plano na palawakin pa. Iniulat na matagumpay ang misyon at gumamit ng Paveway 4 na laser-guided bombs upang sirain ang 6 na pangunahing target ng Islamic State of Iraq and the Levant sa loob ng mga oil field. Sa loob ng susunod na 2 taon, humigit kumulang 85 na magkakahiwalay na airstrike ang isinagawa laban sa mga militante ng Islamic State of Iraq and the Levant sa teritoryo ng Syria. Estados Unidos lang ang nakagawa ng mas marami. Noong Mayo ng 2015 ang mga espesyal na puwersa ng United Kingdom at United States na nag-ooperate sa Al-Amir, Syria bilang bahagi ng Operation Shader ay natunton ang isang kilalang leader ng Islamic State, si Abu Sayyaf. Layunin nilang dakipin siya, ngunit ang kaguluhang sumunod ay humantong sa kanyang pagkamatay. Nahuli ng mga sundalo ang asawa niyang si Sayyaf at pinalaya ang isang batang Yazidi na dating alipin ni Sayyaf. Kalaunan ng taon ding iyon, napatay din ng mga special forces ang 6 na militante ng SIS sa isang operasyon ng pagsagip. Mas marami ang mga ground mission sa Syria kaysa sa harapan ng Operation Shader sa Iraq. Noong 2016, naiulat na ang special forces ay lumalaban sa unahan, sumusuporta sa bagong hukbong Syrian sa kanilang depensa laban sa pag-atake ng Islamic State of Iraq and the Levant. Iniulat na tumulong sila sa muling pagtatayo ng base militar sa baryong nabawi mula sa Islamic State of Iraq and the Levant kung saan Syrian forces ang nagbigay ng armas at pagsasanay. Relatibong kakaunti lang ang mga special forces ng United Kingdom na naiwan sa base upang tumulong sa pagbibigay ng surveillance checks at pangkalahatang depensa ng lugar. Samantala, tulad ng Operation Shader sa Iraq, nagpadala rin ang British ng military trainer sa mga kalapit na kaalyado tulad ng Turkey para suportahan ang United States training program para sa mga miyembro ng hukbong Syrian. Mga 75 na British na personnel ang naitalaga sa training program,
na nagtuturo sa mga Syrian ng kaalaman tungkol sa maliliit na armas, medical training at mga taktika sa harapan para mas maprotektahan nila ang bansa laban sa banta ng Islamic State of Iraq and the Levant. Ang panahon ng pagsasanay ay tumagal ng mahigit 3 taon, kung saan ilang tropang British ang sumuporta sa pagtatayo ng bagong batalyon sa katimugang bahagi ng Syria. Mga lokal na mandirigmang mula sa tribo sa Burol at bundok ang sinanay dito, na hindi tututok sa Islamic State of Iraq and the Levant, kundi sa halip ay magpo-focus sa mga puwersang militar ni Pangulong Bashar al-Assad. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, mga airstrike at mga misyon ng Special Forces na gawa ng militar ng Britanya na mag-supply ng humigit kumulang 500,000 bala sa mga mandirigmang laban sa Islamic State of Iraq and the Levant sa Syria. Kinumpirma rin noong 2015 na may mga tropa ng Special Forces na nag-ooperate sa Libya matapos ang pag-usbong ng Islamic State sa bansang iyon. Habang humigit kumulang 20 tropang Briton ang ipinadala upang protektahan ang hangganan ng Tunisia at Libya. Kinumpirma ni David Cameron na handa ang United Kingdom na makialam sa Libya anumang oras, lalo na kung magkakaroon ng banta sa buhay ng mga Briton sa rehiyon. Ang kailangan niyang hintayin, gayunpaman, ay ang pagpapatupad ng isang matatag na nagkakaisang pamahalaan sa Libya bago siya makialam. Gayunpaman, nagsimulang mag-operate ang mga sasakyang panghimpapawid ng Royal Air Force sa himpapawid ng Libya mula 2015 na iniulat na para lamang sa reconnaissance o pagmamanman, habang walang naiulat na direktang labanan sa pagitan ng militar ng Britanya at ng Islamic State. Noong taon na yon, isang insidente kung saan isang Boeing reconnaissance, 135 ang tumarget at nag-jam ng isang komunikasyon na pinapatakbo ng Islamic State of Iraq and the Levant. Ang signal ay nagmula sa isang kuta ng Islamic State sa lungsod ng Sirte at walang nangyaring paglala matapos nito. Samantala, nagsisimula ng maging delikado ang Operation Shader sa Syria pagsapit ng huling bahagi ng 2010. Noong 2018, nasawi si Special Forces Sergeant Matt Tonro matapos ang isang aksidenteng pagsabog na naganap dahil sa Allied American Forces sa Manbij. Napatay rin sa pagsabog na ito si United States Commando Master Sergeant Jonathan J. Dunbar. Ang dalawa ay bahagi ng isang pinagsamang operasyon sa Hilagang Syria upang tugisin ang mga militante ng Islamic State of Iraq and the Levant sa oras ng trahedya. Si Tonro lamang ang tanging sundalong Briton na napatay habang nasa aktibong tungkulin sa mga operasyon laban sa Islamic State. Noong 2012 tropa ng British Special Forces ang nasugatan sa pag-atake ng Islamic State of Iraq and the Levant habang tumutulong sa Syrian Democratic Forces. Kampanya ng Deir ez-Zor. Nawala ng malaking bahagi ng teritoryo ang Islamic State sa Syria matapos ang labanan sa Baghuz Forcani. Isang pangyayari na nagresulta sa pagiging maliliit na grupo na lang ng mga militante ng Islamic State of Iraq and the Levant sa mga burol. Pinangunahan ng Syrian Democratic Forces ang labanan na ito at sinuportahan ng mga miyembro ng militar ng Estados Unidos at Britanya. Habang ang labanan ay nasa ilalim ng United States Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve, ito rin ang naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na mangyayari para sa militar ng Britanya sa Syria. Iniulat ang labanan mula sa pananaw na halos tuluyang natalo ng mga puwersa ng alyado ang Islamic State of Iraq and the Levant. At ngayon, ang Operation Shader ay magtutuon na ng pansin sa paglipol sa mga natitirang grupo ng mga militante ng Islamic State of Iraq and the Levant na nagtatago pa sa Syria. Noong Hunyo 2021, inilunsad ng Royal Navy ang kanilang unang malaking ambag sa Operation Shader. Habang ipinadala nito ang United Kingdom Carrier Strike Group, 21 sa Mediterranean upang bigyan ng mas magandang access ang Royal Air Force craft sa mga teritoryo ng Islamic State of Iraq and the Levant sa Syria. Ang strike group na ito ay nakasentro sa aircraft carrier na Her Majesty's Ship Queen Elizabeth na kayang magdala ng hanggang 60 sasakyang panghimpapawid. Ang carrier ay nag-host ng parehong Royal Air Force at United States Marine Corps na F-300
at 55 B Lightning II stealth fighters na kayang magsagawa ng airstrikes sa mga baybaying teritoryo ng Islamic State of Iraq and the Levant sa Syria. Habang ang Her Majesty's ship, Queen Elizabeth, ay nakaistasyon sa dagat, ang mga operasyong isinagawa sa ganitong paraan ay, ayon sa lahat ng ulat, naging matagumpay at ilang mga target ang naalis. Pagsapit ng Hulyo 2021, ang strike group ay nadisband na. Ngunit kinumpirma ng United States Naval Institute ang mga isinagawang airstrike. Samantala, nagpatuloy ang mga airstrike ng Royal Air Force sa Syria hanggang sa pagtatapos ng Operation Shader noong 2024. Noong 2021, isang drone ng kalaban ang pinabagsak sa labas ng Al-Tanf Military Base sa Timog na pinamunuan ni Typhoon. Nagpaputok ng isang maikling range na air-to-air ASRAM missile. Noong 2022, isang pag-atake lang ang naganap nang umatake ang Royal Air Force sa isang target sa Al-Bab, timog ng hangganan ng Syria at Turkey. Isang kilalang miyembro ng Islamic State of Iraq and the Levant ang napatay sa pag-atake na siyang gumagawa at nagdadala ng mga kemikal at biolohikal na sandata. Sa wakas, noong 2024, isang miyembro ng Islamic State of Iraq and the Levant ang napatay sa isang drone strike habang siya ay naglalakbay sa isang hindi tinukoy na bahagi ng disyertong Syrian. Iba't ibang opinyon tungkol sa pagsisimula ng Operation Shader ng United Kingdom ang agad na lumabas simula pa lang. Ang mga tumutol sa pakikialam ng bansa sa Iraq at Syria ay karaniwang ginawa ito ng may matinding damdamin kahit bago pa man naganap ang botohan. Si Rushanara Ali, isang member of parliament mula sa Labour Party at isang nagsasanay na Muslim, ay sumulat kay Ed Miliband, na nooy leader ng Labour Party, at sinabi, quote, "Pinahahalagahan ko ang sinseridad ng mga miyembro ng parlamento mula sa lahat ng panig ng kapulungan na ngayon ay sumusuporta sa aksyong militar laban sa Islamic State of Iraq and the Levant. Alam ko na ang mga British Muslim ay nagkakaisa sa lubos na pagkondena sa mga pagpatay na ginawa ng Islamic State of Iraq and the Levant. Gayunpaman, may tunay na paniniwala sa mga komunidad ng Muslim at hindi Muslim na ang aksyong militar ay magdudulot lamang ng karagdagang pagdanak ng dugo at higit pang pagdurusa para sa mga tao ng Iraq. Ang publiko sa Britanya rin ay may matinding magkakaibang opinyon tungkol sa mga airstrike. Marami sa mga makakaliwang residente ng bansa ang tumawag sa mga member of parliament na bumoto laban sa mga airstrike. Kaya nagdulot ito ng pagkadismaya at pag-aalala ng i-anunsyo ni David Cameron na itutuloy nga nila ito. Ang Operation Shader ay sinalubong ng ilang grupo tulad ng Stop the War Coalition ng mga protesta sa London noong 2014 at 2015 bilang pagtutol sa posibleng desisyon ng gobyerno. Isang politiko noong 2021 ang naging hindi direktang biktima ng Operation Shader matapos siyang bumoto pabor sa mga airstrike. Sa Syria, si David Amos ng Conservative Party ay pinaslang ng isang Islamist extremist na si Ali Habi Ali, isang mamamayang Briton na may lahing Somali. Inaresto si Ali sa lugar ng krimen matapos niyang saksakin ng maraming beses sa dibdib si Amos at kalaunan ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Bago ang pagpatay na ito, maraming politiko na bumoto o nagbalak bumoto pabor sa airstrikes ang nag-ulat na nakatanggap sila ng mga banta sa kanilang buhay. Sa pandaigdigang antas, pinuri ang Britanya para sa kanilang ginawa sa Operation Shader. Tinukoy ni Pangulong Barack Obama ng Estados Unidos ang United Kingdom bilang isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Amerika sa anti-ISIS na koalisyon. Samantala, nagsimulang ipakita ng mga opisyal ng Russia ang kanilang suporta para sa operasyon, kung saan nanawagan si Foreign Minister Sergey Lavrov ng mas malawak na pagtutulungan laban sa Islamic State sa hinaharap. Habang isinasagawa ang Operation Shader, paminsan-minsan ay nagpatuloy ang mga pag-atake ng teroristang Islamic State of Iraq and the Levant. Ayon sa ulat, ito ay bilang ganti sa aksyong militar ng Britanya sa Iraq at Syria. Noong Mayo ng 2017, isang teroristang kaalyado ng Islamic State of Iraq and the Levant na si Salman Abedi ang nagpaputok ng nail bomb sa Manchester Arena sa pagtatapos ng konsyerto
ni Ariana Grande. 22 tao ang namatay sa pagsabog habang 1,017 pa ang nasugatan. Habang si Salman Abedi ay namatay sa pagsabog, ang kanyang kapatid na si Hashem Abedi ay napatunayang siya ang kumuha ng mga materyales para sa mga terorista upang gawin ang bombang ito. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na 55 taon ito, ang pinakamahabang sentensya ng habambuhay na ipinataw ng isang korte sa Britanya. Mas maaga noong taon na iyon, isang hiwalay na pag-atake na isinagawa ng teroristang si Khalid Masood ang naganap kung saan minaneho niya ang kanyang sasakyan papunta sa mataong kalye ng mga naglalakad sa timog na bahagi ng Westminster Bridge sa London. 4 sa 50 kataong nasugatan niya ay namatay. Pagkatapos nito, sinaksak niya ang isang pulis na walang armas at nabaril siya ng isang pulis na may dalang baril. Bilang tugon, inako ng Islamic State of Iraq and the Levant ang responsibilidad sa pag-atake at pinaniniwalaang si Masood ay nagsasagawa ng jihad bilang paghihiganti sa pakikialam ng Britanya sa gitnang silangan. Pagkatapos ng pagtatapos ng Operation Shader noong 2024, patuloy pa ring may presensya ng militar ng Britanya sa Iraq at Syria. Opisyal na tinapos ng anti-ISIS na koalisyon ang kanilang mga combat mission noong Setyembre 2025, ngunit patuloy pa ring nagbibigay ng suportang militar. Bagaman nakatulong ang Operation Shader sa pagkatalo ng Islamic State of Iraq and the Levant sa teritoryo ng Iraq, Syria at Libya, hindi tuluyang nawasak ang banta. At dahil dito, mas depensibong posisyon na ngayon ang ipinatutupad upang mapigilan ang Islamic State na muling makakuha ng kapangyarihan. Ang kapalaran ng mga natitirang miyembro nila sa ngayon ay hindi pa rin tiyak. Maraming salamat sa panonood ng video natin ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman, mula pananaliksik, script, editing, hanggang narration ay gawa ng tao at walang AI na ginamit. Kung gusto mong suportahan ang aming channel, mag-subscribe ka at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong Wars of the World na video. Maraming salamat sa panonood.